Okay guys, so part 2 po ng ating discussion sa first set of mock tests. No? So sa mga hindi pa po nakapanood ng part 1, nandyan po yung link sa comment section. So you can watch the part 1. And this is the part 2 from number 9 hanggang number 13 po tayo ngayon guys. So medyo challenging na part ito kasi fill in the blank and at the same time meron din po siyang paragraph. Okay, so 시작합시다. 9번 문제. So 캄보디아로 blank을 보내려고 하는데요. Okay, so 캄보디아로 Cambodia, papuntang Cambodia. Okay. Blank, 보내다, to send. Then 려고 하는데요. So 려고 하다 guys, plano or intend, no? So plano ko or intention ko sanang magpadala ng blank pa Cambodia. Okay, itong nundeyo naman guys, sa Tagalog, yung nuance niya is yung word na sana. No? So, plano ko sana, ganun. Plano ko sana magpadala ng blank pa Cambodia. Yun po yung ibig sabihin niya guys. Okay, sabi ni na, 저울에 올려 놓으세요. Okay, so, 저울. Okay, 저울 guys, 저울에 sa, yung scale, no, timbangan. 올려 놓으세요. 올려 ipatong. Then ipatong. Okay, 올려 놓으세요. Please pakipatong po sa timbangan. Okay. 2kg이니까. Okay, so since it is 2 kilo, 국제 특급으로. Okay, so 국제 특급 guys. Okay, so it just means guys international express. No, so kumbaga if papadala mo siya using this kind of service, mas mabilis compared sa 일반 or normal. Okay? So, 국제 특급으로 보내면, if you send it using or through International Express, 26,000원입니다. So, it is 26,000 won. So, ano yung ipapadala mo guys? And it weighs 2 kilo. Ano ba yung possible na mag-weight ng 2 kilo dito? Tun? O ano yan, mga coins? Aninida? Sopo. Sopo is parcel. Ito yung tamang sagot natin guys, no? Sopo. Okay? Parcel. Okay, so number 2 yung tamang sagot dito. 정답 2번입니다. 엽서 is postcard. 아닙니다. 우표. Okay, so 우표 is stamp. 이것도 아닙니다. Okay. Next 10번 문제, number 10. 결혼을 앞둔 사람들은, so 결혼, marriage, papakasal, 앞둔 사람, a person who is about, o yung tao na ikakasal. Okay? So 결혼을 앞둔 사람 meaning yung tao na ikakasal, a person who is about to marry, or 들 kasi mga, no, yung mga tao na ikakasal. Okay? 부부가 되는 것을 기념하기 위해 결혼식을 합니다. So, they do 결혼식, wedding ceremony. Para 기념하다, alalahanin, ganun. Yung pagiging, pagiging mag-asawa. 부부가 되는 것을. Okay. 부부가 되다, pagiging asawa, mag-asawa. Para daw i-celebrate, yun lang yung thought nito guys, no? They do wedding ceremony, 결혼식, para i-celebrate or alalahanin yung pagiging mag-asawa, no? Yung mga taong ikakasal. Okay, so kumbaga it's a ceremony. Okay, 그 전에, and before that, okay, 그 전에, bago yan, 결혼식에, sa ceremony, blank 사람. Okay, yung tao daw na blank. 한 명에게, so kada isang tao, sa isang tao, 한 명에게. Okay, ito, 청접장. Okay, 청접장을 보냅니다. magpapadala daw ng 청접장. So it means invitation, wedding invitation. Okay, sino yung magpapadala guys? No? Yung mag-e-invite. Okay, ano yung invitation or to invite in Korean? 초대하다. Okay, 초대할 사람. So, a person who will invite. So, yung person doon na mag-e-invite is magpapadala daw siya ng invitation sa kada isang tao.
한 명에게. Okay? So hindi 가입할. To join guys, no, to join. So if you say 가입하다, meaning you are going to join in a kind of, or membership, not ganun. To join in a kind of services, ganun. So igot to 아닙니다. 배웅할, 배웅하다 is to send off. Kumbaga, ihahatid, no? Halimbawa, aalis na siya papuntang airport, so ihahatid mo siya sa airport. So that is 배웅하다. 초대하다 to invite, 이거 맞습니다. 이거 yung tama. 고용하다 to employ. 상관없습니다. 1번하고 2번 그리고 4번 상관없습니다. 상관없는 내용입니다. So mga not related content. 그래서 정답 3번입니다. Okay, next. Number 11번 문제. So dito guys, 무엇에 대한 글인지 고르십시오. So 무엇에 대한, what is it? Ano ito, no? Sa ano ito? What it is about. Okay. So, ano yung pinag-uusapan? Kumbaga yung main topic. Okay. So, yun po yung hinahanap natin dito, guys. So, first sentence, 화학약품이. Okay, so 화학, guys, no? 화학약품. Okay, so it just means chemicals. 눈에 들어갔을 때는, okay, so 눈에 sa mata, 들어가다, papasok. 때 kapag sa tuwing nakapasok daw sa mata yung mga chemicals which happened to me, no? Sa company namin guys, na tapunan yung mata ko ng chemical which is napakahapte. Halos kami lahat sa department namin may experience na ganun. 먼저, pinakauna daw, 깨끗한 물에. Okay, 깨끗한 물 meaning clean water. Water, no? Clean water, ganun. Sa malinis na tubig, 눈을 씻은 후. Okay, so after daw maghugas, or after daw hugasan yung mata sa tubig na malinis, ganun. 의사에게, okay, 의사에게, to the doctor, 보여야 합니다. Okay, so you have to show it, no? Ganun. To 보이다 kasi guys is to show, ipakita. So, need mo daw itong ipakita sa doktor. 의사에게. Okay? 눈을 만지면, okay, so if hahawakan mo daw yung mata, 만지다 is to hold. 증상, the symptom, 더, mas, 나빠질 수 있으니, okay, 나빠질 수 있으니. So, since it will become bad, ganun po yung thought nito guys, no? It can become bad. 나빠질 수 있으니. Since it can become bad, worse, ganun, 주의해야 합니다. Okay, so you have to be cautious. Mag-ingat ka daw dahil pwede itong lumala. Ganun po, no? Yung symptoms. Ifahawakan mo yung mata. Okay. 피부에 묻은 경우에도, okay, so sa case, 경우 is case. Sa case daw na didikit siya sa skin, ganun, no? 피부에 묻은 경우에도, 묻다 kasi guys, to bury, no? Literal meaning. It can also mean to ask, depende sa context. 여러 가지 의미가 있습니다. Okay. So, meron siyang mga meanings, different. But dito guys, 묻다, something like didikit sa, babaon siya sa skin mo. Okay. So, 피부에 묻은 경우에도 함부로 닦지 말아야 합니다. Okay. So, 지 말아야 합니다. You don't have to, no? Hindi mo na kailangang punasan. Okay, ganun po yung thought guys. 지 말아야 합니다. You don't have to. So, you don't have to wipe it 함부로. 함부로 means recklessly or hindi sa hindi maingat na pamamaraan. Ganun po guys. 함부로. Okay? 함부로. Ganun, no? So, kumbaga, yung thought nito, hindi mo na kailangang, wag mong punasan ng basta-basta na lang. Yun po yung thought nito, guys. Sa case na didikit siya sa iyong, tawag nito, sa iyong skin. Okay? So, yun po yung thought ng last sentence natin.
Okay, so what it is about? 1번, 물로 씻는다. Okay, so 물로 씻는다. So, dito sa first sentence guys, sinasabi dito na pinakauna mong gawin is punasan siya sa malinis or gamit yung malinis na tubig. So, 물로 using water, 씻는다, washing. So, washing using water. Okay, just in case na matapunan yung mata mo ng chemicals or yung skin mo, yung pinakauna mong dapat gawin is punasan siya gamit ng malinis na tubig. Which is correct, no? So, 1번이 정답이 될 가능성이 높습니다. So, mataas yung chance na number 1 yung tamang sagot natin dito, guys. 2번, 수건으로 닦는다. Okay, so, 이런 이야기가 없습니다. So, walang ganitong sinasabi dito sa context. So, 아닙니다. 손으로 눈을 비빈다. Okay, so, 손으로, using your hand, 눈을 비빈다. Okay, so, gaganin mo guys, no? Ganito yung sinasabi ng number 3. 이런 이야기도 없습니다. Wala din ganitong sinasabi dito sa sa paragraph. Okay, next, 피부에 약을 바른다. 피부에 sa skin daw 약, medicine, 바른다. 바른다 is to apply. Okay? So, 피부에 약을 바른다. 이런 얘기도 없는데요. No? 이런 얘기도 없죠. No, wala din ganitong sinasabi dito sa guys. Walang sinasabi na mag-apply ka ng gamot sa skin mo. Okay? So therefore, number 1 po yung mag-make sense dito sa mga choices. So therefore, 정답 1번입니다. Okay, next. 12번 문제. 한국의 여름은 6월부터 8월까지입니다. So Korea's summer daw is from June to August. Okay? 6월 말부터 6월 말. Okay, the end of June, the middle of July. So, end of June and in the middle of July, hindi yan kaja guys ha. Hindi yan kaja. That is kaji. Okay, wrong spelling. 비가 많이 내리는데 비가 많이 와요. Okay. So, marami daw ulan. So laging umuulan, no? From end of June until middle of July. 이때를, okay, so in this time, 장마철. Okay, so 장마철이라고 합니다. It is called 장마철. So I experienced that guys na halos isang week continuous yung ulan. Nakakainis, no? Nakakainis. Pero ulan siya guys, pero mainit pa rin, no? Mainit yung pakiramdam. Ganun yung na-experience ko dito sa Korea. Okay, that is 장마철. Okay, so continuous rain. Okay. 장마철이 끝난 후에, okay, so after daw matapos yung 장마철, rainy season, 날씨가 계속되는데, so continue na yung yung 날씨, yung weather. 이때가, and this time, 1년 중. Okay, so among sa isang taon, ganon. Okay, sa loob ng isang taon, 제일 덥습니다. Pinaka mainit. So pinaka mainit na daw guys after the 장마철. Okay, kasi middle of July. Yung pinaka mainit kasi dito guys, starting siya from the middle of July, 3rd week of July, 4th week hanggang August, no? Napakainit, sobrang init na niyan dito sa Korea. So, analyze natin guys. Number 1, 비가 거의 오지 않습니다. 여름에는 비가 많이 옵니다, 여러분. So therefore, 1번 아닙니다. 2번, 장마철 후가, okay, so after daw the rainy season, 제일 덥습니다. pinakamainit na. Okay, which is correct, sinabi dito sa paragraph. Okay, so 정답 2번입니다. 낮 기온이 40도 이상입니다. Okay, so not guys, daily temperature is 40 degrees Celsius above 입니다. 이런 얘기도 없습니다. Na walang sinabi dito sa context guys. So 아닙니다. 여름은 6월 말부터 7월 중순까지입니다. Yung summer daw is from the end of
June hanggang in the middle of July. 아닙니다. 여름은 6월부터 8월까지입니다. 그래서 4번 아닙니다. 정답은 2번입니다. Number 2 yung tamang sagot. Last but not the least guys is 13번. 여기는 다른 것을 고르는 문제입니다. So finding the incorrect statement. Okay. 같지 않은 것. Okay. 맞지 않은 것. Okay. So 저는 오늘 몸이 아파서 회사에 가지 않았습니다. So I didn't go to company. Okay, 가지 않았습니다. Hindi ako pumunta sa company since masakit daw yung 몸. Okay, 몸이 아프다. 몸이 아파. Masakit yung katawan. Honor today. Ako. Okay. So, hindi siya nakapunta sa company. So, tingnan natin sa choices guys kung may nagsasabing ganon or may kasalungat. 1번, 나는 병원에 갔습니다. pumunta daw siya sa hospital. Hindi pa sinabing ganon. 나는 오늘 출근했습니다. 출근했습니다 guys is, di ba? It means to go to work. Mag-time in for work. Ganon. Today, nag-time in daw siya. Nagtrabaho daw siya today. Pero yung sinabi dito guys, sa pinakaunang sentence, 몸이 아파서, 몸이 아파가지고 회사에 가지 않았습니다. So, hindi daw siya pumunta sa company since masakit yung katawan niya. Sa number 2, nagtrabaho daw siya, which is incorrect statement. So, ito yung hinahanap natin, guys. No? So, number 2 yung tamang sagot dito kasi ito yung tarunggot. Magkaiba po siya sa sinasabi sa paragraph. Okay, so we can get the correct answer. Pwedeng ganun. Pero continue pa rin natin, guys. 어제 저녁부터, so yesterday from evening, 저녁부터 from evening, 열이 나고, 열이 나다 is may lagnat, and meron din siyang ubo. 아침 일찍. Okay, so in the morning, early in the morning, 병원에 갔습니다. Okay, so pumunta daw siya sa hospital. So number 1 guys, sinabi niya dito, 병원에 갔습니다. 네, 맞습니다. 같은 것입니다. So same thing. So therefore, correct statement yung number 1. So hindi ito yung hinahanap natin. Okay, next. 감기입니다. 약을 먹고 감기입니다. 약을 먹고 쉬십시오. Okay, so it's 감기. Ito po ay sipon. 약을 먹고 inom ka ng gamot, then 쉬십시오. Okay, so please rest. 의사 선생님, si doktor daw 말했습니다. 말했습니다 is sinabi niya. Sinabi daw ng doktor na mag-rest ka, minom ka ng gamot. Okay. 의사 선생님. Bakit may 선생님, sir? Di ba yung 선생님 is teacher? No, guys. 선생님 does not literally mean teacher. It can mean teacher, but you can also use 선생님 to call a stranger. No? Especially kapag, guys, bibigyan mo siya ng extra respect. Extra na respeto, ganun. And this 선생님 here can mean sir, no? Sir, 선생님, ganun. Si Sir Doctor, si Mr. Doctor, ganun po yung thought niya, guys. Isa 선생님, okay? So, hindi po siya ito teacher, doctor. 그런 뜻이 아닙니다. Okay, next. 내일은 tomorrow. Okay, so number 3 guys, 나는 감기에 걸렸습니다. 감기에 걸리다 is to catch a cold, magkasipon. So nagkasipon daw siya. So yes, kasi sabi ng doktor, it is cold. Okay, so 감기입니다. Okay, so number 3 is correct statement. Next, 나는 가족이 보고 싶습니다. Okay, wala pang sinabing ganun. So 내일은 회사에 갈 수 있으면 좋겠습니다. So 내일은 tomorrow 회사에 sa company 갈 수 있으면, so 갈 수 있으면 if makakapunta ako 좋겠습니다. It would be good. So yung 음연 좋겠습니다 guys, it just means I hope, I wish, no? So I wish I can go to company tomorrow. 내일 회사에 갈 수 있으면 좋겠습니다. Okay. 아프니까 since mas nagkasakit ako, 가족이 더 보고 싶습니다. So
Since nagkasakit daw siya, mas namimiss niya yung family niya. Okay? So, 나는 가족이 보고 싶습니다. Okay, so number 4 yung tamang sagot dito, guys. Number 4. Number 2. Okay? So, kasi ito yung mali na statement. Okay? So, that's it for today and see you po sa next vlog.